Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. At last dumating na po sa ating bansa ang first batch ng COVID-19 vaccine. Ito po ay galing sa China. Maganda po itong pagkakataon na ito sapagkat unang-una po at titiyak po natin na sunod-sunod na ang pagdating ng mga susunod na batches ng COVID-19. Ngunit kapuna-puna lang po sa ilang kritiko ng administrasyon. Halimbawa po si Vice President Leni Robredo. Kanyang sinasabi na dapat bago daw gamitin, kailangang maghintay muna ng isang approval mula doon sa binabanggit niyang council. Alam po ninyo, madam, dati nang wala pang vaccine na dumarating sa ating bayan, ang lagi niyong sinasabi napakabagal ng administrasyong ito para makakuha tayo ng vaccine na siyang kinakailangan para sa ating bayan. Ngayon na nariyan na po, kayo po ang tumututol na gamitin ito. Ano po ba talaga ang inyong intention? Nagpapakita lang po yan na lahat ng bagay ay inyong pinopolitika. Maging itong vaccine, which is a matter of life and death, not only to our people but to our economy as well. Sa halip na matuwa tayo, patuloy pa rin ang kritisismo sa ating Pangulo. At ang masakit po dito sa mga kritisismo na yan ay ipinahiwatig po na wala kayong tiwala sa mga vaccine na ito sapagkat ito ay galing sa China. Sinisira po ninyo ang kumpiyansa ng taong bayan sa mga bakuna na ating nakukuha upang gamitin para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan mula sa COVID-19 at sa mga bagong variants nito. Hindi po tama ang inyong ginagawa, Madam Leni Robredo. Hindi po yan tama. Sapagkat sa panahong ito, higit po na kailangan natin ipakita sa sambayanan na dapat po magtiwala tayo sa lahat ng vaccine na dumarating sa ating bansa na binibili ng ating pamahalaan o maging yan ay binili man o donasyon katulad nitong ginawa po ng China. Bakit po? Kailangan nating magtiwala sapagkat lahat po ng vaccine na ito ay sertifikado po. It is duly certified by the Foods and Drugs Administration, being safe for public use. Sinertipikahan po ito. Hindi po ito katulad ng Dingbaksya noong panahon ni Benigno Aquino III as a president na ipinagamit po sa public school children ang Dingbaksya. Gayong wala naman pong certification ang Foods and Drugs Administration na ang nasabing bakuna ay ligtas po na gamitin sa mga school children. Wala pong ganong certification. At yun nga po ang nangyari. Talagang mayroong ibang napahamak. Marami. Pero ito pong bakuna laban sa COVID-19, naging maingat po, naging mahigpit ang pamahalaan dito para siguraduhin na tanging ligtas na bakuna ang makakarating sa ating bansa regardless of brands. Kahit ano pong brand yan,
kahit saan po galing na bansa yan. Basta yan po ay pinayagang makapasok sa ating bansa, yan po ay ligtas. Kung mayroon man pong hindi ligtas yan, yung mga pumapasok na smuggled. Kaya hindi po tayo, ina-advise po natin sa ating mga kababayan na huwag pong bumili sa ng mga bakuna against COVID-19 na ina-advertise po sa social media, binibili po outside of the government procurement sapagkat yun po ang walang certification from the FDA na safety, kaya hindi po natin alam kung gaano kaligtas yung mga smuggled vaccine yan. Ngayon po, para maiwasan yung smuggled vaccine, magpabakuna po tayo sa mga designated health centers o hospitals na itinalaga po ng ating pamahalaan. Sapagkat sigurado po na hindi yan gagamit ng mga smuggled na vaccine. Wag po tayo magpabakuna sa mga pribadong sentro o centers o clinics hanggat maaari. Dapat po dito po tayo magpabakuna sa mga government designated hospitals or health centers na kung saan ay talagang opisyal ito na pagbibigay ng bakuna sa sambayanan ng ating pamahalaan. Yan po ang kinakailangan natin. At upang lalo pong ma-develop o ma-build up yung kumpiyansa ng sambayanan sa anumang bakuna na dumarating sa ating bansa, lalo na po itong Sinovac sapagkat ito po yung una. Dapat po dito minumungkahi natin na ang mga public officials, national or local officials, ipakita po nila sa sambayanan ang kanilang kumpiyansa sa pamamagitan po mismo ng kanilang pagpabakuna. Sapagkat kung makikita ng sambayanan na mismo itong ating mga public officials ang nagpapabakuna regardless of the brand, so ang ating pong mga kababayan ay hindi po magdududa sa kaligtasan ng nabanggit na mga bakuna sapagkat nakikita nila na mismo ang kanilang mga public officials ay nagpabakuna. Lalo na po sa hanay ng mga frontliners. Lalo na po, inuulit natin, sa mga hanay ng frontliners. Bakit po? Sapagkat una kayo po ang primarily exposed sa pagkahawa ng COVID-19 sapagkat kayo ang may direct contact with the COVID-19 patient. So number 1 po, para sa inyong kaligtasan. Pangalawa po, kaligtasan ng inyong mga pamilya. Pangatlo po, bilang frontliners, kayo ang mas mahigit na kaalaman tungkol sa COVID. So possibly, compared to an ordinary people, ipakita nyo na kayo mismo ay may tiwala sa mga bakunang which you are being administered. So pag nakita po yan ng sambayanan, mawawala po ang kanilang agam-agam sa pagbabakuna, sa pagpapabakuna po. Pero kung makikita po nila na itong mga frontliners mismo ay mayroong mga reservations sapagkat wala silang tiwala sa mga bakuna na kanilang ina-administered, then ang taong bayan po ay mawawalan din ng tiwala
magkakaroon po sila ng agam-agam tungkol po sa kaligtasan ng bakuna na yan. Kaya po atin pong iminumungkahi na pagpakita po ng kabayanihan ang ating mga public officers, including those who are in the opposition. Hindi po pwede na kayong mga opposition ay hindi po kayo magpabakuna, sapagkat tungkulin din po ninyo ito sa sambayanan. Ngayon po sinasabi natin mayroon po kayong option na mamili ng brand na ipatuturok sa inyo. Palibasa kayo ay opisyalis o palibasa kayo ay you can afford to buy it. So, mas lalo po magkakaroon ng agam-agam ang ating sambayanan kapag nakita po nila na kayo mismo, mga opisyalis ng bayan, ay hindi po nagpapabakuna. To a certain degree, that is in effect ay pagtataksil po sa inyong tungkulin bilang opisyalis ng bayan. Alam po naman natin na kapag tayo po ay mayroong tungkulin sa bayan, limitado po ang ating kalayaan, sapagkat may mga bagay na kailangang gawin upang mapatunayan ang ating katapatan sa bayan. At dito po, hinahamon natin ang mga nasa opposition. Una na po dyan si Risa Hontiveros, Pangilinan, Trilon, Aquino, si Bam Aquino, De Lima, at lahat po, ang mga senador at congressman. Patunayan po ninyo na hindi kayo takot, na nakalaan kayong maghandog ng inyong serbisyo at mismong personal na kaligtasan upang mapatunayan lamang sa sambayanan na dapat magtiwala ang masang Pilipino sa mga bakunang ito. Sapagkat po kung hindi po, hayaan po natin na maraming hindi magpabakuna, hindi po maiwasan ang hawaan, yung massive contamination, lalo na po may mga bagong variants. So, kapag tayo po ay nagpapabakuna, bawat Pilipino po ay nagpapabakuna, una po nila na ililigtas natin mismo ang ating sarili. At pangalawa po dyan, indirectly, inililigtas din po natin ang ating mga kababayan na huwag mahawaan. Sapagkat kung hindi po tayo magbakuna at malaki ang posibilidad na mahawaan tayo, so hindi po natin alam, nakakapanghawa tayo sa ating pamilya, sa ating mga ibang kababayan. So in other words, kapag nagpabakuna po tayo, we are protecting ourselves and at the same time, protecting others. Ito po yung kahalagahan ng pagbabakuna o pagpapabakuna. Hindi lamang po ito actually para sa iyong sarili. It is equally for the benefit of other people whom you might be contaminated. You might be contaminating kapag kayo po ay contaminated ng COVID-19 virus. So, atin pong ipinapanawagan ito sa ating mga kababayan na magtiwala po. Sabagay po, sa unang araw ng pagbabakuna, marami pong mga leader natin sa administrasyon ang nagpabakuna.
Pero dapat po lahat po, wala pong exempted sa mga opisyalis natin upang lalong ma-build up ang tiwala ng sambayanan at makita po nila mismo ang pangangailangan ng pagpapabakuna kapag ang mga bakuna po, yung mga vaccine na yan ay naging available na po. So ang mahalaga po dito, may dumating na pong first batch. Ngayon, kung sasabihin po natin na hindi tayo magtitiwala dahil galing ito sa China, inuulit po natin. Lahat ng bakuna, regardless of source, lahat po ng bakuna, regardless of brands, kapag sinertify po ng Foods and Drugs Administration, yan po ay ligtas gamitin para sa publiko. Ligtas po yan. Otherwise, hindi po yan isi-certify ng Foods and Drugs Administration kung hindi po yan ligtas. So inuulit po natin ang ating panawagan sa lahat ng ating mga public officers, regardless as to whether they belong to the opposition or to the administration. Madam Leni Robredo, bilang pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan, tigilan niyo po ang inyong mga kritisismo na may kaugnayan dito sa vaccine ng COVID-19. Hindi ka po nakakatulong. On the other hand, binibigyan mo lang ng doubt ang sambayan ng Pilipino. Huwag mo nang gamitin sa politika ang vaccine. You will never win the presidency by destroying the trust of the Filipino masses on vaccine against COVID-19. Inuulit ko po, you will not win the presidency in 2022 by destroying the trust of the public against COVID-19 vaccine. On the contrary, you are exposing the Filipino nation to COVID-19 and its variants, contamination. Yan po ang katotohanan. Yung mga sinasabi po ninyo, hindi nakakatulong. Kaya kung hindi ka rin lang makakatulong, manahimik ka na lang, Madam BP. The more that you are exposing yourself being useless to this government, despite the fact that the government is spending so much for your office, don't render the vice presidency office useless, particularly with respect to this vaccine, COVID-19 vaccine. Alam po naman ninyo, ito ay hindi laban lamang ng Pangulo. Laban ito ng lahat na Filipino upang maibangon natin, upang matiyak natin ang kaligtasan ng sambayanan, at pangalawa, maibangon po natin ang ekonomiya. Sapagkat kapag ang karamihan ng sambayanan ay meron na pong nabakunahan na po, pwede na pong buksan ang lahat ng mga industriya upang makapasok
makapagtrabaho na ang marami nating kababayan sapagkat kapag vaccinated po sila, the possibility ay hindi na po sila mahahawa. Kaya pwede na po silang pumasok sa kanilang mga trabaho. Pwede na pong buksan ang mga industriya dahil kontrolado na po ang pagkalat ng COVID-19 at iba pang variants. Samantalang po kapag hindi po nagpabakuna ang sambayanan, hindi po natin maaaring buksan ang ekonomiya o pasiglahin sapagkat nandoon po ang malaking risk na baka magkaroon po ng hawaan. Kaya atin pong ipinanawagan ito sa lahat na sana po magkaisa ang mga ating leader at gayon din po ang ating mga kababayan. Hindi po dapat maging political issue para sa darating na halalan, whether at the national or local level, ang vaccine against COVID-19. Dapat po huwag itong gamiting isyong pampolitika sapagkat kapag ginamit po ito na isyu, dito po magsisimula na mawawalan ng tiwala ang ating mga kababayan sa vaccine. So, pinaalala po natin sa ating mga public officials, whether local or national. Ganon din po sa ating mga kababayan, yung mga NPA, CPP, NPA, NDF. Yung mga terorista, huwag ninyong harangin ang mga delivery ng mga vaccine na ito sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Dahil pag ito po ay inyong ginawa, you have no more right to live. Dapat talaga puksain kayo. Napakawala po ninyong puso sa bagay kung kayo nga ay handang pumatay. Pero ganun pa man, alam natin mga terorista po kayo. Pero ganun pa man, umaapila pa rin tayo na sana hindi ninyo gamitin ang pagkakataon na to para ipakita ninyo samantalahin ninyo ang inyong laban sa gobyerno. Hindi po ito the delivery of the vaccine against COVID-19 to different places nationwide has nothing to do with your purpose, whatever it is. It is purely humanitarian na dapat po ipakita nyo na kayo ay tao pa rin. Dito po ang pinagmamalasakitan natin dito ay ang ating mga kababayan para maprotektahan sa pagkalat ng COVID. So hindi po dapat maantala, hindi po dapat naharangin ninyo ang mga delivery. Minsan narinig po natin sa balita na sinasabi nyo kailangan ang mag-deliver ay mga Red Cross or whatever. You have no right to demand from the government of what you want relative to the business of this vaccine against COVID-19. Wala po kayong kapangyarihan, wala kayong karapatan
para magdikta sa gobyerno kung sa anong paraan, sino ang magde-deliver at paano gagawin ito. Wala po. So, hindi nyo pwedeng sabihin dahil ang nag-deliver ay hindi yung sinabi namin na dapat Red Cross. Kaya inyong haharangin, hindi po tama yan. At pinaalala po natin sa gobyerno na kapag ginawa po ito, kapag ang sino mang magtangka na humarang sa anumang delivery, sa anumang delivery truck na magde-deliver ng COVID-19 sa mga barangay o sa kung saan mang lugar, dapat po patayin niya mga yan kung kinakailangan. Ipakita po natin yung determinasyon ng gobyerno na hindi po dapat na antala ang pagde-deliver nito. Wala pong sino man ang pwedeng humadlang. At kung mayroong hadlang po, dapat ipakita ng gobyerno na handa ito. Kung kinakailangan silang puksain mismo bago pa nila maisagawa yung kanilang plano. Pinaalala lang po natin dito sa mga CPP, NP, NDF na mga terorista. So, mga kababayan, magtulungan po tayo. Ano mang partido politikal ang ating kinaaniban, ano man pong relihiyon ang ating kinaaniban, ano man pong grupo ang ating kinaaniban. Ang mahalaga po, magtulungan, magkaisa, at magtiwala po sa ating gobyerno. At na ang mga bakunang ito ay ligtas po. Inuulit natin, it is not a political issue. Kaya muli po ang ating panawagan sa mga oposisyon, sa pangunguna po ng VP ni Madam VP Robredo. Inuulit po natin, Madam, you are not helping the country by criticizing against this COVID-19. Wala pong basihan ang inyong sinasabi na dapat bago gamitin ito, kailangan aprobahan ng konseho na yung sinasabi na galing sa ibang bansa kung saan man yan. The certification to the effect that it is safe issued by the Food and Drugs Administration is sufficient enough for you to believe that this is safe. At kung totoo kang makabayan, Madam Robredo, hinahamon namin po kayo na kayo ay magpabakuna din. Ipakita ninyo sa publiko sapagkat tungkulin mo yan na dapat ikaw ay magpabakuna. Ngayon sasabihin mo, hindi ang Pangulo muna ang una. Take note na mayroong protocol na sinasabi na itong mga bakunang ito is not yet proven to be safe para sa mga senior, more than 65-year-old. So, it would be violating that protocol, health protocol, kung sasabihin mong dapat ang Pangulo mo na, ikaw wala ka pang 65, depresyon. So, magpabakuna ka. Natatakot ka, ay duwag ka. Hindi ka karapat dapat na maging Pangulo. Yan ang, kaya kung gusto mong patunayan sa sambayan ng Pilipino na ikaw mismo ay may malasakit, hikayatin mo sila na magtiwala sa vaccine, anumang brand yan, saan man yan galing, sa pamamagitan ng pagpapakita sa publiko na ikaw mismo
ay may tiwala sa vaccine na ito. Kung wala kang tiwala dito, sasabihin mo, wala kang tiwala, sinisira mo ang sambayanan sapagkat wala ka namang alternative na ino-offer. Di ba sana sinasabi mo na huwag tayong magtiwala dito, pero mayroon kang alternative. Pero kung wala, ay manahimik ka na lang. Marami pong salamat mga kababayan. Muli magandang gabi. At bilang suporta po, ay naanyayahan natin na isubscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami po salamat at magandang gabi.